Kaisa Pataos, Bahagi A. Ako si Noel, 35 taong gulang at mahigit 10 taon na ring nagmamaneho ng tricycle. Simula nang mamatay ang ama ko, ako na ang naging haligi ng pamilya. May 3 akong anak at asawa at ang kita ko sa araw-araw na pasada ang tanging bumubuhay sa kanila. Sanay na ako sa hirap, sa puyat at sa panganib ng kalsada. Ngunit may isang gabi sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Isang gabing nagpabago ng pananaw ko hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Karaniwan na sa akin ang magpasada hanggang madaling araw. Ang totoo, mas gusto ko nga iyon. Mas tahimik ang kalsada, mas kaunti ang kalaban sa biyahe, at mas mabilis ang kita. Pero hindi ibig sabihin na ligtas. Iba ang gabi, iba ang lamig nito, at iba rin ang mga nilalang na naglalakbay kasabay ng tao. Gabi iyon ng Biyernes, galing ako sa terminal ng bayan, bitbit ang ilang pasahero, papuntang baryo. Pagdating ng 12 ng gabi, unti-unti nang nabawasan ang mga pasahero. Ang mga jeep at bus, bihira na ring bumibiyahe. Tanging kaming mga tricycle driver na sanay sa graveyard shift ang natitira. Pare, uwi ka na, sabi ni Edgar, kapwa driver at matagal ko nang kakilala. Bukas na lang ulit. Umiling ako. Sayang din ang kita, marami pang gising, tsaka mas maaliwalas ang biyahe kapag ganito. Tumango siya, pero nagbigay ng babala. Ingat ka lang, Noel. Iba ang gabi, baka hindi lahat ng isasakay mo'y tao. Napangiti ako, pero sa loob-loob ko, alam kong may laman ang sinabi niya. Bandang 1:00, pauwi na sana ako. Walang pasahero at gusto ko na ring magpahinga. Ngunit pagdating ko sa isang kanto, malapit sa lumang paaralan, may nakita akong isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nakaputing damit na hanggang tuhod. Mahaba ang buhok niya at sa liwanag ng poste, makikita mong maputla ang mukha. Tahimik siyang nakatingin sa malayo, parang may hinihintay. Huminto ako. Miss, sasakay po ba kayo? Dahan-dahan siyang lumapit at sumakay sa likod ng tricycle ko. Hindi siya nagsalita, pero itinutok niya ang daliri niya sa dulo ng kalsada. Doon po? Tanong ko. Tahimik lang siya, kaya nagpa siya akong umandar. Habang umaandar kami, ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa labas, sa mga dumadaang puno at bakanteng lote. Ang lamig ng hangin ay parang kakaiba, hindi lamig ng gabi, kundi lamig na dumadampi sa buto. Miss, taga saan po ba kayo? Tanong ko. Pilit na binabasag ang katahimikan. Walang sagot, napatingin ako sa rearview mirror. Nakita ko siyang nakaupo, nakayuko ng bahagya at walang ekspresyon ng mukha. Kumabog ang dibdib ko. Pero pinilit kong kumalma. Baka pagod lang siya o baka tahimik lang talaga ang personalidad niya. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, isang liblib na lugar na papasok na sa gubat. Huminto ako. Lumingon ako para singilin siya. Miss, 50 lang po. Nanlaki ang mata ko. Wala ng tao sa likod ng tricycle. Ang upuan, bakante. Ang kurtina ng sidecar, bahagyang nakataas, gumagalaw lang dahil sa hangin. At kasabay niyon, may malamig na hanging dumampi sa batok ko, parang hininga ng taong nakadikit sa akin. Nabitawan ko ang manibela at halos mapaluhod ako sa lupa sa sobrang takot. Mabilis akong bumalik sa terminal, halos liparin ng tricycle ang daan. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni Edgar. Pare, bakit parang multo ang hitsura mo? Halos hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang boses ko. Edgar, may sumakay sa akin, babae, nakaputi. Pagdating sa dulo ng kalsada, nawala siya. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ibang driver na naroon napatitig sa akin at may ilan pang napayuko. Isa sa kanila, si Mang Luis,
na pinakamatanda sa amin ang nagsalita. Noel, hindi ikaw ang una. Lahat kami, minsan, na naming nasakyan ang pasaherong iyon. Ha? Gulat kong sagot. Tumango siya, mabigat ang tinig. Siya ang guro na pinatay maraming taon na ang nakalilipas. Dito sa may gubat, itinapon ang katawan niya. Simula noon, lagi siyang nagpapakita. Palaging naghihintay ng masasakyan tuwing hating gabi. At kahit saan siya papunta, palagi siyang nawawala bago makarating. Nanginginig ang katawan ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tinitigan ako ni Mang Luis. Dahil walang nakikinig hanggat hindi nila nararanasan. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Ang mukha ng babae ay nananatili sa isip ko, maputla, walang ekspresyon at tahimik na nakatingin sa labas. Tuwing pumipikit ako, nararamdaman kong may malamig na hanging dumadampi sa batok ko. Nagdasal ako ng paulit-ulit bago matulog. Ngunit kahit sa panaginip, naririnig ko ang ingay ng tricycle na umaandar sa madilim na kalsada at sa likod nito ang mabigat na katahimikan ng isang pasaherong hindi na dapat sumasakay. At doon nagsimula ang mga gabing hindi ko na makakalimutan. Bahagi 2. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Mabigat ang ulo ko, tuyong-tuyo ang lalamunan. Pero nagpilit akong bumangon. Nasa gilid ng kama, ang uniforme kong kupas, itim na jacket na may tatak ng asosasyon ng mga driver at ang lumang sombrerong paulit-ulit na naiinitan at nababasa ng ulan. Bago ko isinara ang pinto, napahawak ako sa batok ko. Doon pa rin ang lamig na dumampi kagabi, parang marka ng isang hiningang hindi akin. Sa labas, may kaunting hamog. Ang kalsada ay nagaantok pa. Pero sa terminal palengke, buhay na ang tawaran. Tinabihan ko ang tricycle ko, pinunasan ang windshield at sinipat ang gulong. Nakatingin sa akin si Edgar mula sa kabilang pwesto, hawak ang styro cup na amoy, 3-in-1. Pare, sigaw niya. Nakalipas na ang gabi, ha? Huwag mong bubuhayin ulit sa isip mo. Umiling ako, huminga ng malalim. Edgar, hindi basta takot iyon. May bigat na parang nagiiwan ng lagda. Umupo si Mang Luis sa bangkong kahoy at tinawag ako. Noel, halika, makinig ka muna. Paglapit ko, pinitik niya ang abo ng sigarilyo. Iba-iba ang bersyon, pero iisa ang ugat. Guro siya, minsan tinatawag na Maam Sally, minsan Maam Lina. Huling nakita, galing eskwela, may dala raw folder na makapal. Kinagabihan, hindi na nakauwi. Kinabukasan, may nakakita ng punit na laso at basag na salamin sa gilid ng gubat. Bakit hindi nahuli ang pumatay? Tanong ko. Ramdam kong tumitigas ang panga ko. May nahuli, oo. Sabad ni Joel na bagong dating pero kulang ang ebidensya. Sabi ng matanda, huwag mo nang usisain. Kaya nanahimik ang baryo, pero hindi nanahimik ang kalsada. Nilingon ko ang magkakadugtong na kalsada mula palengke papasok ng baryo. Sa tanghali, pamilyar. Sa hating gabi, ibang bansa. Paano ninyo nalaman na siya ang sumasakay? Tinuro ni Edgar ang likod ng tricycle ko. Pareho sa lahat. Nakaputi, tahimik, nakaharap sa bintana. Pagdating sa dulo, wala na. Minsan may iniiwan. Anong iniiwan? Lagnat, sabi ni Joel. Natawa ng kaunti pero walang saya. O kaya singil na barya na kasing lamig ng tubig balon. Napatigil ako. May kumalansing sa bulsa ko. Nang ilabas ko ang pitaka, may nakadikit na baryang 50 na parang bagong labas sa freezer. Hindi akin, hindi ko maalala kung saan galing. Pinisil ko. Sobrang lamig, parang yelong may hininga. Binitiwan ko agad, napakunot ang noo ni Edgar. Ayun na pare, sinasabihan kanyang bumalik. Bakit ako? Tanong ko, ngunit alam kong walang tutugon ng tiyak. Bandang 10:00, pumunta ako sa lumang paaralang binanggit ni Mang Luis. Araw, mainit, maingay ang mga batang naglalaro,
ngunit sa bungad ng lumang gusali, yung dalawang palapag na luma ang pintura at may basag na bintana. Tila may naiwan na sipon ng gabi. Sa opisina ng guro, may matandang tagapagbantay na nag-aayos ng lapis at pirasong papel. Kuya, bati ko, may nagtuturo ba rito dati na nawala? Hindi kaagad siya sumagot. Tiningnan niya muna ang pangalan ko sa ID ng asosasyon kahit wala namang silbi. Sa huli, ibinaba niya ang salamin sa ilong. Marami nang lumilipad na tanong dito. Pero oo, si Ma'am Selina, masipag, tahimik, huling uwian nakita ng tindera sa kanto na sumakay ng tricycle, hindi na nakauwi. Tricycle? Napalakas ang boses ko. Tumango siya. Noon pa man kwento-kwento, sumasakay pa rin siya. Baka umuuwi, baka hinahanap ang dulo ng biyahe. Ibinaba niya ang tingin sa aking kamay na may mansa ng langis. Magdasal ka, iho. Bago ka bumiyahe, magdasal. Habang palabas ako ng paaralan, amoy ko ang alikabok na may halong tiyok. Sa hagdan may nakasabit na punit na lasong mapusyaw, kulay kriming, di na alam ang tunay na kulay. Hinawakan ko, ngunit agad ko ring binitiwan. Iniwan nitong malagkit na lamig sa daliri, parang pawis sa lamay. Miyerkules, 4 p.m. Inayos ko ang makina, nagpalit ng spark plug at naglagay ng maliit na krusipiho sa may bubong ng sidecar. Umiikot ang araw sa likod ng ulap, hindi mainit, hindi rin malamig. Umupo ako sandali sa bangko ng karinderya ni Aling Joy. Noel, wika niya, huwag ka munang magpuyat. May pamahiin ang mga matanda. Iwasan ang ikalawang gabi matapos magpakita. Bakit? Kasi doon mas malapit ang daan ng buhay at patay. Mababa ang tabing. Tumingin siya sa kawali, sinandok ang sabaw at inilagay sa mangkok ko. Libre na iyan, pandagdag tapang. Pinakinggan ko ang busina ng mga dumaraan, ang alingawngaw ng tawaran at ang kaluskos ng bangus na nilalagay sa yelo. Sa ingay na iyon, may pahina na tono, parang himig ng babaeng mahina lang kung umaawit. Napatingin ako sa kalsada, walang kumakanta. Baka pagod lang, baka guni-guni. Pagsapit ng 11:20 p.m., nagpasada ako muli. Pinili kong umiwas sa rutang papasok sa gubat, dumaan sa kalsadang may bahay-bahay pa. 2 sakay, 3 baba, may nag-abot ng bayong, may nagkwento ng anak na pasaway. Unti-unti, kumalma ang dibdib ko. Siguro nga, minsan lang talaga, siguro maling akala. 11:58 p.m., malapit na ang curfew ng lamig. Last trip na, bulong ko sa sarili. Nasa tapat ako ng lumang waiting shed, yung may kupas na anunsyong bikya bawal magtapon ng basura ng may sumenyas. Babae, nakaputing damit, mahabang buhok na nakatakip sa kalahati ng mukha. Tahimik. Hindi ko alam kung bakit ako huminto. Parang may pumisil sa preno mula sa ilalim. Dahan-dahan siyang sumakay. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi rin nagsalita. Tinutok niya ang daliri sa direksyong pamilyar. Ang kalsadang patagilid muna sa kapapasok sa madawag na gilid ng gubat. Nako, maam. Mahinang sabi ko, hanggang rotonda lang po ang pasada ko ngayon. Wala pa ring sagot, humugot ako ng hangin. Sige po, ihahatid ko kayo hanggang kung saan pwedeng ikot. Umusad ang gulong at ang mga poste ng ilaw ay naging parang metronomong kumikindat sa dilim. Pagdaan namin sa sementeryo, biglang bumigat ang tricycle. Parang may karagdagang sakay. Ang makina marahang umatungal. Sa rear view, nakita ko siyang nakaupo. Mahigpit ang kapit sa laylayan ng upuan, nakatingin sa bintana. May pinitik ang hangin, tumindig ang balahibo sa batok ko. Bumulong ako ng ama namin sa ilalim ng hininga. Maam, naisip kong sumubok ulit, malapit na po ang dulo, walang tugon, pero narinig ko ang isang mahina at mabagal na himig, parang luha na may tono. La, pamilyar. Tunog kundi man na tinuruan sa flag ceremony. Sinalo ng gubat ang tunog.
Tumigil ang kuliglig. Ang daan ay naging masikip, nadikitan ng damo ang gilid ng sidecar. Umabot kami sa huling kurbada, yung may malaking puno ng akasya na naputol sa bagyo. Huminto ako. Maam, dahan-dahan akong lumingon, walang tao. Bakante ang upuan, ang lumang kurtina ay bahagyang taas-baba sa kaluskos ng hangin. Saka ko naramdaman, malamig na hangin dumampi sa batok ko. Hindi simoy, hininga. Napapikit ako. May tumiklop sa bulsa kong maliit na papel. Hindi ko naalala kung may papel ako roon. Nang hugutin ko, may nakasulat sa lumang kartolina na parang ginamitan ng chalk. Dulo. Umusok ang salamin ng speedometer. Sa manipis na hamog, may gumuhit na daliri. Hindi akin, ng linyang pababa, parang guro sa pisara na itinuturo ang tamang sagot. Maam, anong dulo? Pabulong kong tanong, namumuo ang pawis sa noo. Walang boses, ngunit may kalusko sa damo, may mga yabag na hindi tao, parang suot ng sapatos na luma at basang naglalakad sa lupa. Tumalikod ako ng dahan-dahan. Sa pagitan ng mga puno, may aninong puti na papasok sa mas madilim pa, hindi tumitingin. Parang may sinusundan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala. Nagbalik ang sarili ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Mia ang asawa ko. Noel, asan ka? 12:30 na. Huwag kang magtagal. Pauwi na, sagot kong mabilis at pinaandar ko ang tricycle na parang kinakalas ko sa mahigpit na yakap ng lupa. Sa terminal, tahimik ang grupo. Umupo ako sa tabi ni na Edgar at Joel. Naulit, sabi ko, at ikinuwento ang dulo, ang itchong dulo sa papel, ang hininga sa batok, ang himig na parang awit sa flag ceremony. Nagkatinginan sila. Si Mang Luis sa sulok tumikim. Noel, narinig mo na ba ang kwento ng huling palad? Umiling ako. Kapag may pinatay na guro dito, kung siya man iyon, may huling markang iniiwan sa lugar kung saan siya huling huminga. Hindi dugo, hindi gamit, kundi tunog. Himig na paulit-ulit na aawit ng hangin. At kung driver ka na napadaan, dadalhin ka niya sa pinag-ugatan. Bakit ako? Dahil ikaw, ang huminto. Matigas ngunit malumanay na sabi ni Mang Luis, ang sinumang huminto, nagkakaroon ng utang, ihatid siya sa dulo. Napayuko ako. Sa palad ko, nanginginig pa rin ang lamig na parang tubig balon. Pero may kakaiba sa kwento mo. Dagdag ni Joel, nakakunot ang noo. Yung papel na may dulo. Samin, barya lang o bulaklak. Sa'yo may sulat. Nakakita ka na ba ng sulat na parang chalk? Tanong ni Edgar. Umiling si Joel. Hindi. Tahimik kaming lahat. May bagyong katahimikan na dumaan sa pagitan namin. Umaga. Hindi ako nakapagsasda. Sa bahay habang nagkakape si Mia at nag-aasikaso ng baon ng mga bata, sinikap kong ikubli ang kaba. May bagyo daw bukas, sabi niya. Baka mahina ang pasada. Tumango ako ngunit ang utak ko'y nasa gubat pa rin. Pa, sabi ni Rafi, panganay kong 12 anyos, sumakay daw kami sa trike mo kahapon ni Tio Ed. Narinig ko yung radyo mo, ang hina ng tugtog. Naka-off radyo natin kahapon, sagot kong mabilis. Napatigil si Rafi, nagkibit balikat at lumabas. Napatingin sa akin si Mia. Noel, may problema ba? Wala, sabi ko. Pero mabilis kong tinapos ang kape at lumabas para umupo sa tapat ng bahay. Sa kabila ng araw, ramdam ko pa rin ang aninong nakakapit sa likod ng mata. Hapon, nagpunta ako sa kapilya. Si Sister Vang ang naron, nag-aayos ng bulaklak. Sister, wika ko, pwede po bang ipabless ang tricycle? Ngumiti siya. Siyempre naman, biyaya ang anumang sasakyang nagdadala ng tao. Inilabas niya ang bote ng banal na tubig. May tinataguan ka bang takot, Noel? Nagdalawang isip ako, saka tumango. May sumasakay sa tricycle, hindi ko alam kung anong kailangan niya. Magdasal ka, pero makinig ka rin. Sagot niya, seryoso ang mata.
Minsan, ang kailangan ng ligaw ay hindi pagpapalayas, kundi kasama sa huling lakad. Kasama. Huling lakad. Sumagi sa isip ko ang papel na may sanbandulo. Wanbo. Gabi uli, makulimlim, pumuputok-putok ang kidlat sa malayo. 11:10 p.m. pa lang, malamig na ang hangin na parang may dalang basang ulap. Nagdesisyon akong isang ikot na lang at uuwi. Sa may waiting shed, walang tao. Sa tapat ng paaralan, sarado na ang gate, pero may isang bandilang nakalaylay, hampas sa poste. Tumingin ako sa kamay ko. Bakit parang may pulbos ng chalk? Pinagpag ko. Wala naman akong hawak kanina. Pagsapit sa kanto bago pumasok sa gubat, may kumaway. Hindi puti, isang matandang babae nakapayong basang-basa ang laylayan. Huminto ako. Sakay po, inay. Sumakay siya, may dalang supot na may dahon-dahon. Sa paanan lang ng puno ng akasya, hiho. Malakas po ang ulan, baka doon kayo. Doon ako nakatira, putol niya. Tagabantay ng tahimik. Tahimik. Napatitig ako sa salamin. Walang nakaupo sa likod kundi siya. Umusad kami sa ulan. Marami ka nang naranasan, aniya, halos hindi marinig sa sabog na patak. Kinarga mo siya. Kilala ninyo po? Bawat gabing hindi umuuwi, alam ko. Tugon niya at tumitig sa gilid. May oras ang pag-uwi. Kapag lumampas, gubat na ang sumasalo. Bakit niya ako pinapabalik sa dulo? Sumulyap siya sa akin, may matang matalim at maamo ring sabay. Dahil hindi natapos ang biyahe, walang nag-abot ng bayad, wala ring nagtanong kung saan talaga siya uuwi. Sa bahay? Hindi, putol niya. Sa huling lugar na pinangakuan. Huminto kami sa ilalim ng akasya. Bago bumaba, inabot niya ang supot sa akin para hindi kalamunin ng tahimik na sa loob ang dahon ng sambong balot ng lumang panyo. Itali mo iyan sa manibela. Huwag mo siyang payagang humawak sa batok mo nang walang basbas. Pagbukas ko ng pinto para ibaba siya, wala na ang matanda. Iniwan niyang nakasabit ang payong sa pako ng sidecar, nanginginig sa patak ng ulan. Maam? Tawag ko, nangingilabot, walang tugon. Umandar ang kidlat, sa iglap ng liwanag, may aninong puti sa dikalayuan, nakatayo sa pagitan ng dalawang puno, nakatalikod, parang naghihintay. Itinali ko ang panyo ng sambong sa manibela, pinahid ang ulan sa mukha at umusad pakaliwa mas malalim. Hindi ko na alam kung katapangan o kahibangan, pero may hindi mapigil na humihila, tapusin ang biyahe. Sa mismong lugar kung saan ako huminto kagabi, tumigil akong muli. Binuksan ko ang bibig kahit nanginginig. Ma'am Selina, kung kayo man ito, ihahatid ko kayo sa dulo, sabihin niyo lang kung saan. Walang boses, pero umikot ang hangin at pumasok sa sidecar ang amoy na kilala ng mga batang nag-aaral. Alikabok, papel at chalk. Kasunod niyon, marahang kumalansing ang metro ng lumang orasan na nakakabit sa gilid. Hindi battery operated, di ko na nga pinapansin. Ngayon, gumalaw siya ng kusa tumigil sa 12:15. San po? Ulit ko. Iabot niyo ang kamay at doon ko naramdaman ang mabigat na pagkilos sa likod. Walang yabag, walang kaluskos ng tela. Biglang bumigat ang sidecar, parang may dumagdag. Sa rear view, sumandali ang imahe. Babae sa puti, bahagyang lumilingon, matay parang malayo. Saka nawala na parang sinipsip ng salamin. Nilakasan ko ang loob. Umandar. Ang gulong ay humiwa sa banlik. Ang makina ay umungol. Habang lumalalim kami sa gilid ng gubat, pabulong na himig ang gumagapang sa loob ng sidecar. Yung kantang narinig ko sa flag ceremony. La, lam. Hindi ito nakakatulog. Nakapagpapatayo ito ng balahibo. Nang kumurba kami sa pinakamasikip na bahagi, may puting bagay sa lupa, tinamaan ng ilaw. Huminto ako, bumaba at dinampot yon, isang ID. Basang-basa ngunit nababasa pa ang pangalan. Selina Soriano, Filipino teacher.
Sa likod may petsa ng seminar na lumana. Tumibok ang tenga ko sa sariling ugong. Ma'am, sa inyo ba ito? May sumagot, hindi boses kundi galaw. Sa windshield, umusok ang basang hamog at may gumuhit na titik. Oh! Humikab ang dilim sa kanan. May daang hindi ako alam dati. Dahan-dahan kong ipinihit ang tricycle doon. Ang ulan ay tila nagbawas ng boses. Ang mga puno ay yumuko, parang nagbibigay daan. Sa dulo ng madamong daan, natanaw ko ang isang mababang pader na bato, lumang-luma, at may krus na nakasuksok sa lupa. Hindi sementeryo, para bang pansamantalang altar na inanod ng panahon. Nagpreno ako. Maam, ito ba ang dulo? Sumagot ang lamig, pumasok sa dibdib ko at sa salamin gumuhit ang salita, dito. Inilabas ko ang ID, inilagay sa ibabaw ng bato at marahan kong sinabi, Ma'am Selina, ihahatid ko po kayo hanggang dito. Pasensya na kung natagalan. Hindi ko alam kung bakit ako nagpaalam. Siguro dahil tila iyon ang nararapat. Sa loob ng sidecar, gumaan. Ang bigat na parang nakadagan sa axle ay kumalas. Nawala ang himig. Naging payapa ang paligid. Hindi tahimik na nakakatakot, kundi tahimik na may dulo. Umihip ang hangin, inalog ang dahon ng akasya, at sa ilaw ng headlight may kumislap na mumunting alikabok na parang bituin. Bago ako tumalikod, napatingin ako sa hulihan. Sa upuan may naiwan. 3 bariyang malamig at isang piraso ng tsock na kalahati na lang. Pinulot ko. Ang tsock ay may nakaukit na munting guhit. Parang palad na malaking maliit. Natawa ako ng kaunti, hindi sa saya kundi sa ginhawa. Umandar ako pabalik sa bayan. Pagdating sa unang poste ng ilaw, nag-vibrate ang cellphone ko. Text ni Mia. Ingat, uwi ka na. Sumagot ako. On the way. Sa likod ng salamin, wala nang nakaupo. Sa batok ko, wala nang hininga. Ngunit sa pinakagilid ng pandinig, parang may boses na mahina. Salamat na hindi salita, kundi pakiramdam. Pagdating sa terminal, sinalubong ako ni na Edgar at Joel na parang naghihintay ng verdict. Ano pare? Tanong ni Edgar. May sumakay ba? May pinababa, sagot ko. Sa dulo. Nagkatinginan sila sa kasabay na tumango. Si Mang Luis sa bangko ngumiti ng napakahina. Magdasal ka pa rin sapagkat hindi laging may dulo ang lahat. May mga kwento ring bumabalik. Umupo ako, idinikit ang panyo ng sambong sa manibela at tiningnan ang tsock sa palad ko. Pagkatapos, isinuksok ko sa maliit na kompartimento, katabi ng mga barya, parang pangako na kung kailangan pa niya, alam niya kung nasaan ako. Sa malayo, kumulog, bukas, sabi ng radyo, may ulan na naman. At alam kong sa bawat gabing may ulan, mas nipis ang tabing sa pagitan ng mundo natin at ng mundong hindi natin nakikita. Ngunit ngayong gabi, payapa akong huminga. Pag-uwi ko, hinalikan ko ang mga anak at si Mia. At bago pumikit, inusal ko ang panalangin na ituturo ko na rin sa kanila. Panginoon, iligtas ninyo ang mga naglalakbay, pati ang mga hindi na nakakarating. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng bintana, may dumaan na malamig na simoy na parang dumalaw lang para magsabing salamat. At sa loob ng aking dibdib, sa wakas, may lugar na inilaan para sa isang pasahero na hindi ko nakitang umalis dahil marahil noon pa man hinihintay lang niya na may maghatid sa kanya sa dulo ng biyahe. Bahagi 3. Mula ng gabing iyon, hindi na ako naging gaya ng dati. Oo, nakauwi akong ligtas at oo, tila natapos na ang biyahe ng babaeng pasahero sa puti. Ngunit sa kaloob-looban ko, ramdam kong may naiwan pa. Hindi ganoon kasimple ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, may mga kakaibang palatandaan na para bang nagpapaalala sa akin ng nangyari. Sa tricycle ko, halimbawa, may amoy tsock na minsan ay umaalingasaw kahit hindi naman ako nagdadala ng ganoong gamit. Kapag hating gabi,
Habang nakapila ako sa terminal, naririnig ko ang mahina at pamilyar na himig na lay na halos katulad ng kundiman na kinanta niya noong una ko siyang isinakay. At minsan, sa salamin ng sidecar, may mapupungay na marka na para bang dinudumihan ng daliri ng isang batang nakalubog sa alikabok. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng makina, nilapitan ako ni Edgar. Noel, aniya, mukha kang lagi ng lutang. Kumusta ka na ba? Napahinto ako. Hindi ko alam pare. Akala ko tapos na, pero may mga senyales pa rin. Pakiramdam ko, nakasakay pa rin siya. Umiling si Edgar. Pare, ganyan din ang nangyari sa isa nating kasamahan dati. Naisakay niya si Ma'am Selena tapos iniwan siya ng 3 baryang malamig. Pagkaraan, kahit saan siya pumunta, parang may sumasabay na presensya. Hanggang sa isang gabi, nagkasakit siya ng walang dahilan. Kinabukasan, patay na. Nabigla ako. Anong ibig mong sabihin na baka ako na ang susunod? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Hindi ko sinasabi, pero ingat ka pare, lalo na kung hindi pa siya tapos sa'yo. Kinabukasan, Sabado, napagpasyahan kong magtungo sa bahay ni Mang Cardo, isang matandang retiradong guro na kilala sa baryo. Sabi ni nanay noon, siya raw ang nakakaalam ng mga lumang kasaysayan. Inabutan ko siyang nagdidilig ng halaman sa bakuran. Magandang umaga po, Mang Cardo. Bati ko. Tumingin siya, kumunot ang noo. Ikaw si Noel, tricycle driver? Halika, bata. Ano ang sadya mo? Naupo ako sa silyang kahoy sa may beranda at ikinuwento ang nangyari. Mula sa unang gabi na sumakay siya hanggang sa papel na may nakasulat na dulo at sa ID na nakuha ko. Tahimik lang si Mang Cardo, pinakikinggan ako habang humihigop ng tsaa. Si Selena Soriano, wika niya sa huli. Oo, kilala ko siya. Isa siyang guro na may mabuting puso. Mahal siya ng mga estudyante, pero may naiinggit sa kanya. May usap-usapan noon na may isa siyang manliligaw na hindi niya sinagot. Isang pulis raw na madalas umiikot sa baryo. Hindi ko alam kung siya nga ang may kagagawan, pero noong nawala si Selena, bigla na lang ding nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Umalis, nagtago at walang nakarinig muli. Nagpakita na siya sa marami, di po ba? Tanong ko, tumango si Mang Cardo. Oo, laging naghihintay ng masasakyan, laging nakaputi. Pero tandaan mo ito, Noel, hindi lahat ng multo'y nananakot. Ang iba may gustong iparating. Kaya niya ako pinapabalik sa dulo. Marahil. Pero hindi ibig sabihin tapos na iyon. Baka may dapat ka pang matuklasan. Kapag hindi mo iyon hinanap, hindi ka titigilan ng kanyang presensya. Nang gabing iyon, nagpasya akong hindi magpasada. Umupo lang ako sa garahe, hawak ang ID ni Ma'am Selena at ang baryang malamig. Sa dilim, napansin ko ang anak kong si Rafi na nakasilip sa bintana. Pa, bulong niya. May babae raw akong nakitang sumilip sa likod ng tricycle kanina. Nakaputi. Hindi mo ba kasama? Nanindig ang balahibo ko. Kailan mo nakita? Kaninang hapon po, bago ko nilagay yung bola ko sa likod. Nakatayo lang siya, nakatingin. Hindi ko na nagawang magsalita. Pinilit kong ngumiti at pinaalis siya, pero alam kong hindi iyon guni-guni ng bata. Linggo ng umaga, dumaan ako sa simbahan. Kinausap ko si Father Benedict. Father, sabi ko, paano po kung may kaluluwang nagpapakita sa akin? Paano ko malalaman kung kailangan niya ng tulong o kung gusto lang niya akong takutin? Ngumiti ang pare, ngunit seryoso ang tingin. Noel, ang mga kaluluwa na hindi matahimik ay may dahilan. Pwedeng may mensaheng hindi nila naiparating o may kasalanang hindi nalutas. Pero huwag mong kalimutan, hindi lahat ng nagpapakita ay totoo. May mga masamang espiritu na nagtatago sa anyo ng tao. Kaya kailangan mong mag-ingat. Kaya ko pa po ba siyang tulungan?
Tanging panalangin ang magdadala ng kaluluwa sa tamang lugar. Pero minsan, kailangan din ng katotohanan. Kung may misteryong nakatali sa kanyang kamatayan, baka ikaw ang pinili para tuklasin iyon. Kinagabihan, nagpasya akong bumiyahe ulit. Sa halip na umiwas, dumaan ako sa parehong ruta. 12:05 nang may nakita akong babae sa kanto. Hindi puti ang suot, kundi kulay abong damit. Nakatayo, nakatingin sa akin. Huminto ako. Sasakay ka ba? Dahan-dahan siyang sumakay. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam kong iba siya. Mas mabigat ang presensya. Habang umaandar kami, biglang nagtanong siya, mahina pero malinaw. Noel, dadalhin mo ba ako sa dulo? Halos tumigil ang puso ko. Iba ito, hindi nakatahimikan lang. Oo, sagot ko. Nanginginig ang boses. Pero saan ba talaga ang dulo? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin sa salamin. At sa mata niya, nakita ko ang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa kurbada, muli siyang naglaho. Ngunit naiwan ang isang folder sa upuan, lumabasa at halos mabura na ang mga papel sa loob. Binuksan ko. Mga tala ng estudyante, listahan ng grado, at isang pahinang may pangalan ng isang lalaki. Sa Tor Ramos. Nanlamig ako. Pulis, katulad ng sinabi ni Mang Cardo. Pag-uwi ko, halos hindi ako makatulog. Ang folder ay nasa mesa, amoy lumang papel at amag. Sa bawat pagdilat ko, nakikita ko sa gilid ng kwarto ang anino ng babaeng nakaputi, nakatayo, nakatingin sa folder. At doon ko naisip, hindi pa tapos ang kanyang biyahe. Hindi pa tapos ang aking biyahe. Kailangan kong tuklasin kung sino si Sayan Ramos at bakit pangalan niya ang naiwan sa mga papel. Dahil malamang doon magsisimula ang susunod na kaba ng aking kwento. Bahagi 4. Hindi ako mapalagay mula nang makita ko ang folder na iniwan ng babaeng pasahero. Buong araw iyon nakapatong sa mesa, parang bato sa dibdib ko. Hindi ko magawang hawakan ng matagal dahil tuwing pinipisil ko ang lumang papel, sumisingaw ang amoy ng bulok na kahoy at chalk. Tila ba amoy silid-aralan na matagal nang iniwan. Binuksan ko ito muli kinabukasan at tinitigan ang pangalan na nakasulat doon, Sajater Ramos. Malinaw ang tinta kahit kupas na ang papel. May lagda sa gilid at sa ilalim nakalagay ang salitang security clearance. Pa, ano yan? Tanong ng anak kong si Rafi na biglang sumilip sa mesa. Mabilis kong isinara ang folder. Wala to anak, assignment lang ni Papa. Ngumiti siya, ngunit napansin kong parang tumingin siya sa likod ko bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Nang sumilip ako, wala namang tao. Pero naramdaman ko na naman ang malamig na hangin na parang galing sa bukas na pintuan ng ref. Kinahapunan, pumunta ako kina Edgar at Mang Luis. Pinakita ko ang folder. Mga pare, ito ang iniwan ng pasahero kagabi. Sumimangot si Edgar. Hindi ko gusto yan, Noel. Mas delikado kapag may iniwan silang bagay kaysa bariyang malamig lang. Ibig sabihin, may ipinapasa na silang pasanin sa'yo. Si Sarja Ramos, bulong ni Mang Luis habang nakatitig sa pangalan. Matagal na yan. Kung tama ang alala ko, pulis siya noong dekada 90. Malapit sa baryo, may checkpoint siya noon. Maraming balibalita, mabigat ang kamay, maraming kasong dinismiss. Kilala ba siya bilang malapit kay Ma'am Selina? Tanong ko. Tumango si Mang Luis. Oo, may naririnig kaming estudyante nun. Laging sumusundo, laging nakabantay. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Wala na raw si Ramos. Biglang nawala. Sabi ng iba, na-transfer. Sabi naman ng iba, itinago. Nakakatakot. Singit ni Edgar, nakakunot ang noo. Kung siya nga ang dahilan ng pagkawala ni Ma'am, ibig sabihin, may kasalanan siya na hindi natapos. Nagkaroon ng katahimikan, tanging tunog ng mga tricycle na umaandar ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ako,
Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang sumakay ng multo tuwing hating gabi o ang katotohanang may buhay na taong pwedeng naging mamamatay tao. Pag-uwi ko, nadatnan kong nagluluto si Mia. Noel, bakit parang wala ka sa sarili? Tanong niya habang hinahalo ang sabaw. May iniisip lang, sagot ko. Hindi ko masabi. Paano ko ipapaliwanag na multo ng guro ang nag-iwan ng folder na may pangalan ng isang pulis? Nasa mesa ang folder, natatagpan ng dyaryo. Bigla, bumuka ang pinto dahil sa hangin at tumalsik ang dyaryo. Lantad na naman ang pangalan. Patas si Sergeant Ramos. Napatigil si Mia. Ano yan? Mga lumang papel lang. Itinago ko agad, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, nagpasya akong magtanong sa barangay hall. Nagkunwari akong nag-aayos ng permit para sa tricycle. At habang kausap ang sekretarya, tinanong ko ng pasimple, Ate, may record pa ba kayo ng isang pulis na nagngangalan ng Sergeant Ramos? Noong mga dekada 90, napakunot ang noo niya, naghalungkat ng folder at sa huli umiling. Wala dito, pero baka nasa lumang archive. Pero ingat ka kuya, matagal nang sarado ang archive. May mga dokumentong hindi basta pinapakita. Habang palabas ako, may matandang nakatambay sa gilid ng hall na biglang nagsalita. Hinahanap mo si Ramos? Napatigil ako. Kilala niyo siya? Tumango ang matanda. Oo, at kilala niya rin ako. Isa ako sa mga dinala niya sa presinto noon dahil wala raw akong ID. Binugbog niya ako. Pero wala akong magawa. Sino ba naman ako? Nanindig ang balahibo ko. Ano pong nangyari sa kanya? Nagngisi ang matanda, walang ngipin. Sabi nila, nawala siya ng parang bula. Pero ako, naniniwala ako. Kinuha siya ng mga kaluluwa ng mga sinaktan niya. Gabi. Hindi ko mapigilang muling magpasada. Parang hinihila ako ng kalsada kahit alam kong may mangyayari na naman at hindi nga ako nagkamali. Eksaktong 12:10 a.m. sa may lumang waiting shed, may sumakay ulit. Babae. Nakaputing damit, mahaba ang buhok at tahimik. Pero ngayong gabi, iba ang presensya niya. Hindi na siya parang hungkag, parang mas malinaw, mas mabigat, mas buo. Hindi ako nagsalita. Binaybay ko ang ruta. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang nagsalita. Unang pagkakataon. Noel! Nabigla ako. Halos mabitawan ang manibela. Opo. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin sa salamin. Maputla ang mukha niya, ngunit malinaw ang mga mata. Malungkot at puno ng pakiusap. Hanapin mo si Ramos. Napalunok ako. Bakit po? Ano ang ginawa niya? Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinuka niya ang palad niya at may nalaglag na maliit na piraso ng chalk. Nahulog iyon sa sahig ng tricycle at sa iglap na iyon, naglaho siya. Muli, naiwan akong mag-isa. Pero sa sahig, nakasulat gamit ang chalk, huwag kang titigil. Kinabukasan, wala akong ginawa kundi mag-isip. Si Ramos ang susi. Kung totoo nga na siya ang may kasalanan, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pero paano? Naalala ko ang folder. Binuksan ko itong muli at sinuri ang mga papel. Sa dulo, may maliit na sulat kamay. Sa Asha Checkpoint, Sitio Mabato. Napahinto ako. Sitio Mabato ay isang lugar sa dulo ng baryo, malapit sa gubat, kung saan itinapon si Ma'am Selina. Hating gabi ulit, nagpasya akong dumaan sa Sitio Mabato. Walang katao-tao, maliban sa mga punong nakayuko at mga insektong umuugong. Ang gulong ng tricycle ay halos lumubog sa putik. Pagdating ko sa mismong dulo, may nakita akong lumang kubo. Sirang-sira na, pero may mga bakas ng dati itong pinaninirahan. May bintanang nakasara ng tabla at sa pinto, may nakapaskil na lumang unipormeng pulis, kupas at may bahid ng dugo. Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako. Sa loob, puro lumang gamit. Kaldero, upuang sira at sa dingding, may nakapaskil na larawan.
larawan ng isang babae, si Ma'am Selina. Ngunit sa tabi nito, may larawan din ng isang lalaki, matikas, nakauniporme. Nakalagay sa ibaba, sa Ernesto Ramos. At sa dingding, gamit ang chalk, may nakasulat na malaki. Hindi tumapos ang biyahe. Mabilis akong lumabas ng kubo, nanginginig. Ngunit bago pa ako makalayo, may narinig akong yabag mula sa gubat. Malalaki, mabibigat. Noel, boses na malalim, galing sa dilim. Paglingon ko, may aninong papalapit. Lalaki, nakasuot ng lumang uniforme ng pulis, sugatan, duguan. Ako si Ramos, sabi niya, basag ang tinig. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ako makagalaw. Ang tanging nagawa ko'y iangat ang folder. Si Ma'am Selina, siya ang nagpapahanap sa'yo. Ngumisi siya, malamig, at ang mga mata niya'y nagningning ng pula. Kung ganoon, siya rin ang dahilan kung bakit hindi ka na makakauwi. At sa gabing iyon, alam kong nagsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng biyahe ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Sitio Mabato. Ang katahimikan ng paligid, ang kaluskos ng mga dahon sa hangin at ang bigat ng bawat yabag na lumalapit mula sa dilim. Lahat iyon ay parang bumalot sa buong katawan ko. Sa harapan ko, nakatayo ang aninong nagsabing siya si Arnita Ramos. Supo, nakauniforme siyang kupas at duguan at ang mga mata niya ay parang dalawang bintanang nagbubukas sa impyerno. Bakit mo ako hinahanap? Muling tanong niya, ang tinig niya ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Halos mabitawan ko ang folder na hawak ko. Hindi kita hinahanap dahil gusto ko. Siya ang nag-utos, si Ma'am Selina, ang pasahero ko tuwin hating gabi. Gusto niyang malaman ang totoo. Umalingaw-ngaw ang halakhak niya, malalim, basag at punong-puno ng puot. Totoo? Hindi mo kaya ang totoo, Noel. At kapag ipinilit mong alamin, ikaw mismo ang hindi matatapos ang biyahe. Humakbang siya papalapit. Bawat yapak ay may kalabog na parang mabigat na bato ang bumabagsak sa lupa. Nanginginig ang tuhod ko. Ngunit imbes na umatras, hinugot ko ang lakas na natitira. Kung may kasalanan ka, sabihin mo. Hindi ikaw ang nilalapitan niya, ako. Ako ang pinapahirapan niya gabi-gabi. Tumigil siya sa harap ko, halos isang di pa lang ang layo. Sa dilim, kita ko ang malalim na hiwa sa kanyang leeg at ang tuyong dugo sa dibdib niya. Kasi ikaw ang pumalit sa kanya. Ikaw ang nagdala sa kanya sa dulo. Kaya ikaw na ngayon ang tinig niya. Nanindig ang balahibo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumisi siya at sa loob ng kanyang bibig nakita kong puro abo at putik. Ang bawat tsuper na humihinto nagiging tulay. At ang tulay hindi basta nakakalaya. Tumakbo ako palabas ng kubo pero ramdam kong sinusundan ako ng presensya niya. Sumakay ako agad ng tricycle at pinilit paandarin. Sa likod ng salamin, nakita ko siyang nakatayo pa rin sa dilim, nakangiti, at itinataas ang kamay na parang kumakaway. Ngunit sa mata niya, hindi iyon paalam. Isang babala iyon. Pagdating ko sa bayan, halos madurog ang dibdib ko sa kaba. Huminto ako sa terminal at sinalubong ako agad ni Edgar. Noel! Bakit pawis na pawis ka? Para kang binugbog ng multo. Halos pasigaw kong sagot. Pare, totoo. Nandun si Ramos. Nakita ko siya. Narinig ko siya. Nagkatinginan ang mga driver. Si Mang Luis, seryoso ang mukha. Hindi na siya tao, Noel. Anino na siya. At kung nagpakita siya sa'yo, ibig sabihin, ikaw na ang susunod niyang target. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Naisip kong baka makatulong si Mang Cardo, ang retiradong guro. Binalikan ko siya at ikinuwento ang lahat. Umiling siya ng mabigat. Noel, matagal nang usap-usapan na si Ramos ang may kinalaman sa pagkawala ni Selena. Maraming estudyante ang nakakita noon. Madalas siyang nakatambay sa labas ng paaralan, parang aso na nagbabantay. Nang mawala si Selena, siya rin ang biglang naglaho.
Pero ang kwento, hindi siya nakalayo. Namatay siya sa lugar kung saan mo siya nakita. Namatay? Paano? Walang malinaw. Ang iba sinasabing pinatay siya ng mga kabarilan niya. Ang iba naman pinatay siya ng mismong mga kaluluwang sinaktan niya. Ngunit iisa ang malinaw, hindi siya matahimik. Kung ganoon, anong dapat kong gawin? Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Gabi-gabi, sinusundan ako. Tumitig si Mang Cardo sa akin. Noel, tandaan mo, ang kaluluwa ay nakakulong kapag hindi inaamin ang kasalanan. At kung si Ramos ay hindi pa rin umaamin, baka ikaw ang kailangang magpilit na palabasin ang katotohanan. Pag-uwi ko, nag-usap kami ni Mia. Hindi ko na kayang itago. Mia, sabi ko, may multo akong pasahero gabi-gabi. Guro siya si Ma'am Selina. At ngayon, nakita ko ang multo ng pulis na pumatay sa kanya, si Ramos. Napaluhod siya sa kinatatayuan. Noel, bakit ka pa pumapasada sa gabi kung alam mong delikado? Paano kung isang gabi, hindi ka na umuwi? Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ako pwedeng tumigil. Kapag tumigil ako, baka mas lalo nila akong habulin. Kailangan kong tapusin ito. Muling dumating ang gabi. 12:00 ng hating gabi, muli kong naramdaman ang bigat sa sidecar. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman nandyan na naman siya. Si Ma'am Selina. Tahimik lang siya nakatingin sa labas. Ngunit ramdam ko ang mga mata niya sa bawat paghinga ko. Maam, bulong ko. Nakita ko na siya. Nakita ko si Ramos. Sandaling katahimikan, tapos isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ko. At sa rearview mirror, nakita kong tumango siya ng marahan. Ito ba ang gusto mong iparating na siya ang gumawa sa iyo ng masama? Tanong ko. Walang salita. Ngunit sa sahig ng tricycle, unti-unting gumuhit ang chalk. Hustisya. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan at kinausap si Father Benedict. Father, paano po kung ang multo'y humihingi ng hustisya? Paano ko siya matutulungan? Sumeryoso ang pare. Anak, hindi mo kayang mag-isa. Ang hustisya ng tao at hustisya ng Diyos ay magkaiba. Kung gusto niyang makaalis, kailangan ng katotohanan, kailangan ng dasal. Pero tandaan mo, may mga espiritu ring ayaw ng hustisya at sila ang lalaban hanggang dulo. At dumating nga ang gabi ng pinakamatinding takot ko. 12:30, habang bumabaybay ako sa kalsada papasok ng gubat, biglang bumigat ang sidecar. Hindi lang isa, dalawa, tatlong presensya. Huminto ako nanginginig. Paglingon ko, naroon si Ma'am Selina, nakaputi, maputla. Ngunit sa tabi niya, may isa pang anyo, lalaking nakauniporme, duguan. Si Ramos. Nagkatinginan silang dalawa at sa unang pagkakataon, narinig ko ang tinig ng guro, malamig, mababa, ngunit malinaw. Ibalik mo ang katotohanan, Ramos. Sumigaw si Ramos, galit na galit. Walang katotohanan. Wala akong kasalanan. Ngunit sa lupa, biglang lumitaw ang mga salitang isinulat ng chalk. Ikaw ang dahilan. Nanginginig ako sa tricycle, hindi ko alam kung paano tatapusin ang bangayan nilang dalawang kaluluwa. Ngunit alam ko, sa gabing iyon, hindi na ako basta driver. Ako ang naging saksi. Ako ang naging tulay. At ako ang kailangang magpasya kung kaninong katotohanan ang dapat pakinggan. Sa Panlasyas ay Bahagi 6. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang lakas noong gabing iyon. Nakaupo ako sa loob ng tricycle, nanginginig habang naroon sa aking likuran ang dalawang nilalang, si Ma'am Selina, maputlang nakaputi, at si Ramos, duguan at nakadamit pulis na kupas. Para akong nasakal sa bigat ng kanilang presensya. Ang hangin ay parang naging usok na dumidikit sa balat at ang bawat tibok ng puso ko'y tila may kasabay na yabag mula sa hindi nakikitang paa. Walang kasalanan. Sigaw ni Ramos, ang boses niya'y basag, parang bakal na kinakalawang. Hindi ako ang pumatay. Hindi totoo.
Malamig na sagot ni Ma'am Selina. Ang mga mata niya ay nakatitig ng tuwid, walang panginginig. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Ikaw ang dahilan. Nasa pagitan nila ako, para akong batang nahati ang tenga sa dalawang magulang na nag-aaway. Ngunit higit na mas nakakatakot dahil ang isa'y naghihingi ng hustisya at ang isa na may pilit na lumalaban sa apoy ng kasalanan. Maam, Sir, bulong ko, halos mawala ng tinig. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang dapat kong paniwalaan? Ngumisi si Ramos, ang bibig niya'y naglalabas ng itim na likido na parang langis. Noel, huwag kang magpaloko. Sinungaling siya, ginamit ka lang niya para ipako ang kasalanan sa akin. Ako ang biktima, siya ang may lihim. Tumango si Ma'am Selina, mariin ang tinig. Kung wala kang kasalanan, bakit ka nagtatago? Bakit ka naglalaho sa gabi? Bakit ka sinusumpa ng mga lugar na pinagtaguan mo? Umalingaw-ngaw ang paligid, parang sabay na humampas ang hangin at ulan. Hindi ko alam kung totoo o ilusyon, pero sa labas ng tricycle, nakita ko ang mga aninong hugis estudyante. May dalang kwaderno, may hawak na papel at lahat sila'y nakatingin kay Ramos. Kinabukasan, gising pa rin ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako nakapasada. Sa halip, naglakad ako papunta kay Mang Cardo. Umaasang may paliwanag siya. Pagkarating ko, binuksan niya agad ang pinto. Noel, halata sa mukha mo. Naka-inkwentro ka na naman. Iba po kagabi, sagot ko, halos nangingiyak. Magkasama silang dalawa sa sidecar, si Ma'am Selina at si Ramos, at nagsisigawan sila. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong pakinggan. Umupo siya, mabigat ang hinga. Iyan ang tinatawag na paglalaban ng ala-ala. Kapag hindi natapos ang kwento ng patay, nagiging labanan ito ng bersyon. Ikaw ang naging saksi dahil ikaw ang pinili nilang makarinig. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay hindi laging galing sa bibig ng multo. Kailangan mong magsaliksik. Paano ko malalaman kung ano ang totoo? Hinawakan ni Mang Cardo ang folder. Nabanggit mo ang pangalang Ramos, hindi ba? Kung gusto mong malaman ang kasaysayan, pumunta ka sa lumang archive ng munisipyo. Marami roon ang dokumentong nakalimutan ng lahat, pero baka may matuklasan ka. Hapon. Pinuntahan ko ang munisipyo. Sa pinakalikod ng gusali, may isang silid na halos sarado na ng dekada. Ang bantay, halos hindi ako payagang pumasok, pero nang ipakita ko ang ID ko at magkunwaring may hinahanap para sa asosasyon ng mga driver, pinayagan din niya ako. Amoy alikabok at amag ang silid. May mga lumang kaong puno ng papel. Isa-isa kong binuklat hanggang sa makita ko ang folder na may nakasulat. Ashi Case File. Selina Soriano. Kinabahan ako. Binuksan ko ito. Nandoon ang mga lumang litrato. Ang katawan ni Ma'am Selina, natagpuang nakahandusay sa may gubat, may mga pasa sa braso at bakas ng pagkakagapos. May pirma ng investigador, Das Set Ernesto Ramos. Tumulo ang pawis sa noo ko. Siya mismo ang nag-imbestiga sa kaso. Siya mismo ang gumawa ng report. Sa huling pahina, may sulat kamay, case closed. Cause of death, accident. Nanginginig ang kamay ko. Accident, pero malinaw sa larawan na hindi iyon aksidente. Gabi. Hindi ko mapigilang bumiyahe. Para bang hinihila ako ng isang hindi nakikitang pisi. At muli, sumakay siya. Si Ma'am Selina, tahimik, nakaputi. Ngunit ngayon, sa tuwing titingnan ko siya sa salamin, may bakas ng dugo sa gilid ng leeg niya. Ma'am, bulong ko, nakita ko na ang file. Si Ramos ang nag-imbestiga sa kaso mo at isinara niya ito bilang aksidente. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa mga mata niya may luha, ngunit may ningning na tila nagagalak. Hustisya? Mahina niyang bulong. Ngunit sa likod ng salamin, biglang may isa pang anyong lumitaw, si Ramos. Duguan, galit. Huwag kang maniwala sa kanya.
Sinungaling siya. Ako lang ang may hawak ng totoo. Kung ganoon, sigaw ko, nanginginig ang tinig. Sabihin mo ang totoo, Ramos. Ano ang nangyari sa kanya? Tumawa siya, basag at malakas. Hindi ko siya pinatay, pero ako ang nagtakip dahil mahal ko siya at hindi ko kayang ipakita sa mundo na pinatay siya ng taong pinagkatiwalaan niya. Napalunok ako. Sino? Ngumisi siya, malupit. Isang taong malapit sa kanya, isang taong alam mong hindi mo gugustuhing makilala. Ngunit bago ko pa siya masundan ng tanong, naglaho siya. Naiwan si Ma'am Selena umiiyak at muling nagbago ang mga letra sa sahig ng tricycle gamit ang chalk. Hanapin mo. Kinabukasan, halos hindi ako makagalaw sa takot. Nagpa siya akong huminto muna sa pasada. Ngunit habang nasa bahay ako, naramdaman kong hindi ako ligtas. Sa kusina, may chalk na nakalatag sa mesa. Sa dingding, may guhit na parang sulat kamay ng bata. Hindi pa tapos. Napasigaw si Mia. Noel, ano to? Bakit may mga guhit sa dingding natin? Hindi ko alam ang isasagot. Paano ko ipapaliwanag na kahit sa bahay, sinusundan na kami ng multo? Dumaan ang ilang araw, lalong lumala ang presensya. Sa gabi, kahit hindi ako nagbibiyahe, nararamdaman ko ang bigat sa may likod ng bahay. Minsan, parang may nakaupo sa tricycle ko kahit nakaparada lang iyon. Hanggang isang gabi, napilit akong bumiyahe muli. At doon, muling sumakay si Ma'am Selena. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa tabi niya may aninong bata, estudyanteng nakaputi rin, may hawak na notebook. Nanindig ang balahibo ko. Sino siya, ma'am? Hindi siya sumagot. Ngunit nakita ko sa notebook ng bata ang nakasulat. Siya ang nakakita. Anong ibig sabihin nito? Nakakita ng ano? Tanong ko, nanginginig. Tumitig lang sila sa akin. At bago sila maglaho, sabay silang nagsalita mahina ngunit malinaw. Sa huli, ikaw ang makakarinig ng lahat. Pag-uwi ko, hindi na ako nakatulog. Pinikit ko ang mata ko, ngunit sa pandinig ko, umalingaw-ngaw ang dalawang boses. Ang iyak ni Ma'am Selena at ang sigaw ni Ramos. At sa gitna ng dalawang iyon, boses ng batang estudyante, nagsusulat ng katotohanan sa pisara na walang nakakabasa kundi ako. At doon ko napagtanto, ang laban ay hindi lang pala sa pagitan ng guro at ng pulis. May mas malalim pa. May ibang tao pang sangkot. At ako, isang simpleng tricycle driver, ang pinili nilang maging saksi at tagapagdala ng kanilang kwento. Bahagi 7. Ang mga sumunod na araw ay naging tila bangungot na hindi ko matakasan. Kahit saan ako magpunta, dala ko ang bigat ng kanilang mga tinig. Sa tuwing babalik ako mula sa pasada, ramdam ko na may malamig na presensya sa likod ng tricycle. Sa bawat sulok ng bahay, may nakakasulat gamit ang chalk, mga salitang tila ba pahiwatig, mga paalala na hindi ko pa natatapos ang tungkuling iniatang nila sa akin. Sa kwarto ng mga anak ko, minsan ay may guhit ng batang tao sa dingding, stick figure na may hawak na libro. Si Rafi ang unang nakapansin. Pa, bakit may nagsusulat dito? Hindi naman ako naglaro ng chalk. Pinilit kong ngumiti at sabihin na baka guni-guni lang niya, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon biro. Isang gabi, nagpa siya akong muling kausapin si Mang Cardo. Kailangan kong malaman ang lahat bago ako tuluyang mabaliw. Pagdating ko sa bahay niya, nagulat ako dahil tila hinihintay niya ako. Noel, wika niya, alam kong darating ka ngayong gabi. Bakit po? Tanong ko. Dahil lumalakas na ang tawag nila, hindi ka na lang basta driver, ikaw ang naging luyan ng kanilang mga alaala. Inilabas ko ang folder at ang chalk na naiwan sa tricycle. Mang Cardo, sino ba talaga ang pumatay kay Ma'am Selena? Si Ramos ba? Napabuntong hininga siya. Matagal ko nang alam ang usap-usapan. Oo, si Ramos ang huling nakitang kasama niya. Pero may isang detalye na hindi pinapansin ng lahat.
may estudyanteng nakakita sa buong pangyayari. Bata pa siya noon. Siya ang nagsulat ng unang salaysay, pero nawala ang papel bago pa man naisampa ang kaso. Estudyante, baka siya ang batang sumasama sa pasahero ko. Tumango si Mang Cardo. Posible, ang kaluluwang iyon ay hindi rin matahimik dahil siya ang may hawak ng katotohanan na tinanggal sa kanya. Kinabukasan, hindi ko mapigilang bumalik sa lumang archive ng munisipyo. Doon, naghalungkat ako ng mga nakatabing kahon. Sa ilalim ng mga lumang record, may nakita akong maliit na notebook. Basa na at halos mabura na ang sulat, pero may mababasa pa. Nakita ko si ma'am, pinilit siyang isakay. Ayaw niya, pero hinila siya, umiiyak siya. May hawak na baril si Sir Ramos, pero may isa pang lalaki na sumakay sa tricycle. Hindi ko kilala. Malakas siya. Sila ang huling kasama ni ma'am bago siya nawala. Nanlamig ako. Ibig sabihin, hindi lang si Ramos ang sangkot. May isa pang kasama. Gabi na naman. At gaya ng inaasahan, sumakay siya. Si Ma'am Selina, nakaputi, tahimik. Kasama niya ang batang nakita ko noong huli, hawak pa rin ang notebook. Maam, bulong ko. Nakita ko na ang notebook. Hindi lang si Ramos ang kasama mo. May isa pa. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong kumurap ang kanyang mga mata, tila ba napawi ang pagkakagapos sa kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay niyon, biglang sumulpot si Ramos sa tabi niya. Galit na galit, sumisigaw. Huwag mong paniwalaan ang mga kasinungalingan. Ako lang ang nagmahal sa kanya. Ako lang. Kung mahal mo ako, sa wakas, malinaw na tinig ni Ma'am Selina. Bakit mo ako pinahintulutang patayin? Nanginginig ako. Ibig sabihin, totoo nga, may kasama ka? Sumigaw si Ramos. Hindi ako ang pumatay. Oo, ako ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon, pero hindi ako ang pumatay. Isa pang lalaki, kasama ko, ang nagtapos sa kanya. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ko. Nangilid ang dugo sa mata ni Ramos, parang luha ng kasalanan. Dahil kasabwat ako, dahil natakot akong makulong, kaya pinili kong manahimik, kaya pinili kong gawing aksidente ang lahat. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng lindol sa paligid. Ang hangin ay umikot at ang sidecar ay lumamig na parang nasa loob ng punerarya. Ang batang espiritu ay biglang nagsulat gamit ang chalk sa dingding ng tricycle. Isa pa. Napatitig ako. Sino? Sino ang isa pa? Ngunit bago ako makasagot, biglang naglaho si Ma'am Selina at ang bata. Naiwan si Ramos, galit, nanginginig. Huwag mo nang hanapin pa. Kapag hinanap mo siya, hindi ka na makakabalik. At sa isang iglap, sinunggaban niya ang leeg ko. Nagising akong pawis na pawis sa loob ng bahay. Nasa sahig ako ng kwarto, hawak ang chalk na naiwan sa palad ko. Si Mia umiiyak, nakatingin sa akin. Noel! Akala ko inatake ka. Bakit ka biglang natumba? Hingal na hingal ako. Nandito siya, si Ramos. Hinawakan niya ako. Nasa bahay? Sigaw niya. Tumango ako. Mia, hindi na ako ligtas kahit dito. Hindi na ako pwedeng tumigil. Kinabukasan, pinilit kong makausap si Father Benedict. Ikinuwento ko ang lahat mula sa notebook ng estudyante hanggang sa pag-amin ni Ramos. Tahimik siyang nakinig. Noel, ang ibig sabihin niyan may mas malaking lihim. Ang kasalanan ni Ramos ay hindi lang ang pagtatakip, kundi ang pagbibigay daan sa isa pang mamamatay tao. Paano ko mahahanap iyon? Ang mga espiritu mismo ang magtuturo. Ngunit tandaan mo, habang lumalapit ka sa katotohanan, mas lalakas ang puwersang tututol. Magdasal ka at huwag mong kalimutang hindi ka nag-iisa. Gabi ulit at gaya ng dati, sumakay na naman siya. Si Ma'am Selina tahimik, ngunit ngayon, ramdam kong mas mabigat ang kanyang presensya. Sa kanyang tabi, ang batang espiritu nakatingin sa akin ng diretso. Noel, bulong ng bata, malinaw ang tinig ngayon,
Ang isa pa malapit lang, hindi siya umalis. At hanggang ngayon, nagtatago siya sa anino ng baryo. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. Sino siya? Sino? Ngunit biglang sumulpot si Ramos. Galit, sumisigaw. Tumigil ka na, Noel. Kapag hinanap mo pa, ang isa, ikaw ang susunod na mawawala. Nagpatay sindi ang ilaw ng poste. Ang makina ng tricycle ko'y biglang namatay. At sa labas, sa gilid ng kalsada, may aninong nakatayo. Hindi si Ramos, hindi si Ma'am Selina. Isang bagong anino, mataas, malaki, at nakatingin diretso sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pa akong kailangang tuklasin. Hindi pa pala ito ang dulo ng biyahe. Bahagi 8. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, doon ko unang nasilayan ang bagong anino. Hindi si Ramos, hindi si Ma'am Selina, kundi isang matangkad na nilalang na tila mas mabigat ang presensya kaysa sa lahat ng nakita ko na. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, hindi gumagalaw, ngunit ramdam kong nakatitig siya diretso sa akin. Para akong natunaw sa upuan ng tricycle, ang hangin ay naging mas malamig. Parang may nagyayalong kamay na humahaplos sa batok ko. Ang makina ng tricycle ay biglang namatay. Ang buong paligid ay natabunan ng katahimikan, maliban sa tunog ng aking sariling hininga na mabilis at putol-putol. Siya ang isa pa, bulong ng batang espiritu sa tabi ni Ma'am Selina. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero lumabas ako ng tricycle. Ang lupa ay parang may buhay, bawat yapak ko'y lumulubog. Humakbang ako palapit sa anino kahit nanginginig. Sino ka? Halos pasigaw kong tanong. Walang sagot. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Ramos, nakayuko, tila ba natatakot. Huwag mo siyang lalapitan, Noel, sigaw niya. Huwag! Siya ang tunay na pumatay. Namilog ang mga mata ko. Kung siya ang tunay na pumatay, bakit ikaw ang nagtatago? Gumisi si Ramos, mapait, dahil ako ang naging kasabwat. Ako ang nagdala sa kanya kay Mayor Santiago. Parang biglang gumuho ang mundo sa paligid ko. Mayor Santiago, ang dating alkalde ng bayan, matagal nang patay, ngunit kilalang kilala pala rin ng mga matatanda. Siya ang isa pa. Siya ang nag-utos. Siya ang tumapos. Ay, kinabukasan, hindi ako makagalaw sa bigat ng nadiskubre. Paano ko sasabihin sa iba na ang dating pinuno ng bayan ang may kagagawan? Sino ang maniniwala? Ang mga papel na hawak ko, ang mga guhit ng chalk, ang mga bulong na nabululaw ng mga kaluluwa, lahat iyon, sapat ba para maging ebidensya? Nagpunta ako kay Father Benedict. Father, natuklasan ko na si Mayor Santiago ang totoong pumatay kay Ma'am Selina. Paano ko ito haharapin? Napabuntong hininga siya, mabigat ang mata. Kung totoo man iyan, Noel, wala ka nang magagawa para dalhin siya sa hustisya ng tao. Matagal na siyang patay, ngunit may hustisya pa na rin. Ang kaluluwa niya, kung totoo ngang hindi matahimik, ay maaaring paalisin sa pamamagitan ng panalangin at pagharap. Paano ko siya haharapin, Father? Siya ang pinakamalakas sa lahat ng nakita ko. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Tandaan mong hindi ikaw ang sentro, kundi ang panalangin mo at ang paninindigan para sa katotohanan. Gabi na naman. Alam kong darating ang lahat. Si Ma'am Selina, ang bata, si Ramos, at ang aninong mas malaki kaysa kanila. Kaya bago ako bumiyahe, nagdala ako ng rosaryo, bote ng banal na tubig, at ang folder ng mga dokumento. Inilagay ko sa loob ng tricycle, sa mismong upuan ng pasahero. Eksaktong 12:00, sumakay si Ma'am Selina. Tahimik, nakaputi, kasunod niya ang bata. Paglingon ko, naroon si Ramos duguan, nanginginig, parang nakatali sa bigat ng sarili niyang kasalanan. At sa labas ng ilaw ng poste, muling lumitaw ang mataas na anino. Si Mayor Santiago. Ngayon, sabi ng boses na malalim at nakakapanginig, alam mo na ang katotohanan, pero hindi mo na ito madadala pa.
dito na matatapos ang biyahe mo. Noel, humigpit ang hawak ko sa rosaryo. Hindi, hindi ako ang matatapos. Kayo ang matatapos. Hindi na kayo magtatago sa dilim. Sumigaw si Ramos halos umiiyak. Hindi ko na kaya. Siya ang utak. Siya ang pumatay. Ako ang naging kasangkapan. Patawarin mo ako, Selina. Lumapit si Ma'am Selina sa kanya. Malamig ang tinig. Kung tunay kang nagsisisi, huwag mo na siyang protektahan. Sa lupa ng tricycle, gamit ang chalk, muling lumitaw ang mga salita. Ilabas mo. Itinapat ko ang rosaryo kay Mayor Santiago. Kung ikaw ang may kasalanan, harapin mo ang katotohanan. Hindi mo na kami matatakot. Umalingaw-ngaw ang halakhak niya. Malakas, halos sumabog ang tenga ko. Walang katotohanan. Ako ang batas noon, ako ang may kapangyarihan. Sino ang maniniwala sa isang tricycle driver na katulad mo? Ngunit biglang sumigaw ang mga espiritu, mga estudyanteng anino na nagsulputan sa paligid, hawak ang kanilang mga kwaderno at libro. Kami ang saksi, sabay-sabay nilang bulong. Ang anino ni Mayor Santiago ay kumurba, parang sinusunog ng kanilang tinig. Umatras siya, galit na galit. Hindi kayo makakatakas sa akin. Lahat ng ito, akin. Ngunit bago pa siya makalapit, itinapon ko ang banal na tubig. Tumama iyon sa kanyang anino at parang nagliyab ang hangin. Ang paligid ay nagdilim at ang sigaw niya ay nagbago mula sa galit tungo sa takot. Hindi pa tapos, hindi pa. At sa isang iglap, naglaho ang anino. Naiwan lang ang tunog ng hangin at ang malamig na katahimikan ng gabi. Sa loob ng tricycle, nakita ko si Ma'am Selina. Ngayon, mas malinaw na ang mukha niya. May nangiti, ngunit may luha rin. Salamat, Noel, bulong niya. Natagpuan mo ang katotohanan. Sumunod na nagsalita ang bata. Pwede na kaming makaalis. Si Ramos naman, nakayuko, umiiyak. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Lumapit si Ma'am Selina sa kanya. Ang tunay na hustisya ay nasa pag-amin. Ngayon, makakawala ka na rin. Isa-isa silang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ako, mag-isa, ngunit magaan na ang paligid. Wala na ang bigat, wala na ang malamig na presensya. Kinabukasan, dinala ko kay Father Benedict ang folder at notebook. Father, tapos na. Nagpakita sila kagabi at umalis na sila. Ngumiti siya, mabigat ngunit mapayapa. Minsan, ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao para maging daluyan ng hustisya. Hindi mo pinili ang biyahe, Noel, pero ikaw ang naging tulay. Lumipas ang mga linggo. Tahimik na ang mga gabi. Wala na ang puting pasahero. Wala nang malamig na hanging dumadampi sa batok ko. Ngunit sa tuwing dumadaan ako sa lumang waiting shed, hindi ko maiwasang lingunin. Isang gabi, napansin ko sa gilid ng kalsada, may nakasulat sa lupa gamit ang chalk. Salamat sa Ngumiti ako at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ngayon, hindi na ako natatakot sa hating gabi. Alam kong sa bawat biyahe ko, dala ko ang alaala ng isang guro, isang bata, at isang sundalong na pariwara. At higit sa lahat, dala ko ang katotohanang minsang itinago. Ngunit sa huli, lumabas din, na ang biyahe ng multo ay matatapos din, basta't may handang huminto at makinig.